Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Sa pag-uusapan na tatalakayin natin sa update na to ay may kaugnayan nga po mga kakimpaw sa pa-blind item na kung saan ay bida nga po si Kim and si Paulo Abilino. So ano bang meron sa pa-blind item na yan na kung saan ay nabisto daw mga kakimpaw na conjugal na nga daw po. Ano ba yung conjugal na yan? Yan ang pag-uusapan natin mamaya, kasama na din ang iba pang ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino ngayong hapon or ngayong araw po ng Friday. Pero bago pang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Julieta Ernesto, sabi niya si Paulo ang dapat umaksyon kasi parang kakilala niya at nagtatanong pa, parang mayroon silang koneksyon, bakit niya tinag si Paulo? Naging close ba sila? Si Kimi walang kasalanan sa inyo, mga hangal huwag mainggit, nagtatrabaho kayo? Si Kimi nagsisikap ng marangal. Layuan mo siya, mga honghang na bashers. Tama po kayo dyan, Ginang Julieta Ernesto. Pero yung pagtag naman po kay Paulo, hindi naman ibig sabihin na tinag si Paulo is kakilala na po ni Paulo yon. Ang dami kasing pwedeng magtag kay Paula Avellino, mga kakimpaw, at halos lahat tayo pwedeng magtag sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin ay kakilala po ni Paula Avellino yung mismong taong yon, kasi ang mga bashers talagang gagawin lahat nila para po syempre masiraan at mabagsak si Paula Avellino. Yun po yung layunin po nila mga kakimpaw. And si Paulo naman agad pong umaksyon. Blinak niya po agad yung account, dinelete niya po agad yon, at malamang sa alamang pinapatrace na po yung account na yon na nagsabi at nagbanta kay Chinita Princess. Hindi po kasi natin alam ang ginagawa ni Paula Avellino. Kaya huwag tayong agad manghusga kay Paula Avellino mga kakimpaw. Dahil si Paulo alam natin na umaaksyon po yan in private. Off ka mga kakimpaw. Dahil ayaw niya po ng issue. Kaya magtiwala lang tayo mga kakimpaw sa ginagawa pong pagmamahal at pagprotekta ni Paulo kay Chinita Princess. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Julieta Ernesto. God bless po at mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan etong nabasa ko po sa social media. Sabi kasi dito, kasal or live-in? Yan yung katanungan ata kay Paula Avellino. Sabi nga dito, bukas si Paulo sa usaping kasal. Kapag dumating ang tamang tao at tamang panahon para sa kanya, hindi dapat basta-basta ang commitment, dahil kapag pinili mong pumasok dito, kailangang handa kang panindigan ito. Hindi rin umano siya against sa live-in. Para sa kanya, ang pinakamalaga ay kung ano ang namamagitan sa dalawang taong nagmamahalan. Hindi kinakailangang singseng o papel ang maging sukatan nito. So may point naman po si Paula Avellino mga kakimpaw. Hindi po sukatan yung singseng or yung papel or maging kasal, 'di ba? Sukatan ng pagmamahal. Kasi kung yung pagmamahal ninyong dalawa is genuine, tunay kayong nagmamahalan mga kakimpaw, so dun pa lang po sapat na yun, di ba? Pero mas maganda syempre kung ikakasal sila together, pero hindi naman siya against sa live-in, kasi nga po pag nag-live-in kayo, dun nyo po makikilala at makikita ang isa't isa, yung tunay na ugali, 'di ba? Ano ba yung dapat i-adjust ko, ano din dapat kong baguhin para maging compatible at magkasundo kami. Samantalang talakayin naman natin mga kakimpaw, itong pa-blind item na kung saan ay bida nga po si Kim and si Paulo. Ito ay nag-ugat mga kakimpaw nang mabisto daw na itong mag-couple na to ay conjugal na po ang property. Nabuking po kasi sa isang papeles na conjugal partnership na silang dalawa. Sino kaya yan mga kakimpaw? Ayun nga po dito, The Who. Usap-usapan ngayon ng isang kilalang showbiz personality na umano'y matagal ng kasal matapos mapansin
ang impormasyon tungkol sa isang property na sinasabing nakatala bilang conjugal. Dahil dito mabilis na naghinala ang ilang netizens na maaaring may legal na pagsasama na ang personalidad at kanyang partner. Sabi nga dito, kilalang showbiz personality confirm na umanong kasal ng mabuking na may property silang binili na conjugal na ito. Ibig sabihin ay pag-aari ng mag-asawa or conjugal partnership. Tahimik lang sila at very low-key pero confirm na raw sa mga malalapit sa kanila na matagal na pala silang kasal. Lalo pang napag-usapan nang lumabas na may property silang binili na nakapangalan sa kanila bilang mag-asawa. Conjugal daw ito, hindi individual. Pero syempre, walang kumpirmasyon mula sa kanila. Ganyan talaga, tahimik pero siguradong matagal nang planado. Ayan mga kakimpaw, oh. Conjugal property, conjugal partnership. So, sino kaya yung pa-blind item na yan? Sino kaya yung tinutukoy dito? Kasi kanina nagbasa nga po ako sa naturang post at iisa yung sinasabi nila mga kakimpaw dito. Sabi nga dito, Kimpaw yan. Sabi pa ng isa, matagal ng issue yan. May binili ang Kimpaw na kondo sa BGC Conjugal Property daw ang nakalagay at doon nila din nakatira. Or doon din sila nakatira kasi pinaparenovate pa ang bahay na lilipatan. Sabi pa ng isa mga kakimpaw, Kimpaw forever love. So isa po yung sinasabi nila. Di umano'y Kimpaw daw itong nasa pa-blind item na nabasa po natin. Kung yung natatandaan nung nakaraan, meron pong pumutok na balita mga kakimpaw na may ganito nga pong ganap, no? Si Kim and si Paolo. Pero hindi pa naman po yun confirm. Kung baga mga usapan lamang po yun sa social media at hindi pa naman po kino-confirm. Pero sinong magko-confirm nito, 'di ba? Ayaw naman po nilang i-public yung mga nangyayari po sa kanila kasi ito ay parte po ng pag-iingat nila sa relationship na meron sila mga kakimpaw at syempre naiintindihan at nauunawaan naman po natin mga kakimpaw ang real na score nilang dalawa at real status nila kaya hindi na po nila kailangan itong ipagsigawan pa para syempre isa publiko yung kung ano mang meron sila. 'Di ba? Ang importante lang naman kasi dito ay yung pagmamahalan nilang dalawa together. Yung genuine na pagmamahalan po nila sa isa't isa. And doon lang tayo kumakapit. Hindi po tayo yung parang showy sa public, 'di ba? Hindi po kasi ganun si Kim and Paolo, very private lang sila, pero very real at genuine yung pagmamahalan nilang dalawa. Syempre, doon tayo sa private, pero hindi po secret, mga kakimpaw. At yan ang Kimpaw. So, kayo ba mga kakimpaw? Anong masasabi ninyo dito? Si Kim and Paolo Abedino na kaya tinutukoy sa pa-blind item? Please comment down below.